maunawaan po nating mabuti sa habag ng Diyos. Amen? So, hindi ko na po pakakahabaan pa ang pagpakilala sa ating speaker tonight. Tinatawagan ko na po ang lingkod po ng Diyos na magpapahayag ng salita po niya para sa atin po na mga educators for Christ. Amen? So, ang ating tagapagsalita ay buhat pa sa San Roque, San Luis, Pampanga. Ang kanyang church ay buhat sa Holy Family Christian Church. Walang iba kundi si Pastor Cheryl Magtalas Takasin. Yan. Purihin po ang Diyos sa gabi pong ito. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Thank you po, Pastor Marlene. At salamat sa Panginoon sa opportunity po na ito, sa pagkakataon na tayo po ay magkadaupang palad, no? So Tagalog na Tagalog. Pero mamaya yung aking pong mensahe ay medyo may mga English po. And I do believe po na meron po, katulad ng sinabi po ni Pastor Marlene, ay meron po tayong matututunan dahil ito po ay salita ng Diyos, ito po ay gospel. So ito po ay patuloy na very fruitful, no? Ito po ang mensahe po na ito. So salamat po doon sa nagbasa po ng scripture, no? So pero ako po ay babasahin ko po siya sa ESV version, sa English version po, no? So ang sabi po niya sa Matthew chapter 9, verse 36 to 38, ang sabi po dito, He had compassion for them. He had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. So napakaganda po nung passages po na ito sa Matthew 36 to 38, no? So what is the main idea or ano yung pinapakita po dito sa Matthew chapter 9 verse 36 to 38? The main idea po nito is Jesus is touched with compassion for the lost, and He to pray in His harvest. Mga kapatid, ang nais po ng Panginoon, si Jesus po ay nakakabag para sa mga nawawala. At inaanyayahan niya po tayong manalangin at maglingkod sa kanyang aanihin. So napakaganda po ng Matthew chapter 9 verse 36 to 38. At ano po ang pinamagatan ko po ito, answering the call, compassion in action. So what is the context? Ano po ang context ng Matthew chapter 9 verse 35? Ang setup po nito ay simula po doon sa 35, sa verse 35. So pinakita po dito ang setup na kung saan si Jesus po ay naglakbay sa lahat po ng lungsod at nayon sa Galilee. Nagtuturo po siya sa kanilang mga sinagoga or synagogue at ipinapahayag po ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling po ng bawat sakit at karamdaman. So si Jesus po ay abala sa malawak na ministeryo. So sa pagtuturo, sa pangangaral, at sa pagpapagaling. So naglalakbay po siya sa mga bayan at nayon. So ipinapakita po dito yung parehong malasakit at authority ng ating pong Panginoong Jesus. And in verse 36 to 38, ipinakita po dito ni Matthew, so si Matthew po ang sumulat ng Matthew, so pinakita ni Matthew yung emosyonal at spiritual na tugon po ni Jesus sa kanyang mga nakita doon po sa mga tao na ito pong mga tao na ito ay spiritual po na wasak. So pinakita dito na walang direction at pinabayaan ng kanilang mga pinuno. Tinatawag silang pinagsamantalahan at walang magawa. No, para sila pong mga tupa na walang kasol. And after that scenery, on verse 36 to
and then in 37, pinakita ni Jesus, pagkatapos po noon, nilipat ni Jesus yung focus niya sa kanyang mga disciple. Ang sabi ni Jesus, ang pangangailangan ay labis, pero kakaunti ang mga manggagawa. Kaya po ano yung sabi ni Jesus sa verse 38, kaya't dapat silang manalangin para sa mga manggagawa na ipadala sa bukidin ng ani ng Diyos. Ang Matthew chapter 9 verse 36 to 38 po ay meron po itong tatlong section na gusto ko pong ipakita po sa atin. What is the first section? Ang first section po nito ay makikita po natin sa verse 36. So anong pinatutukuyan dito? Makikita natin dito hitik na hitik ang verse 36. Makikita po natin dito yung Christ's heart and people's condition. The second section, makikita po natin dyan sa verse 37, malinaw po dyan, ang pinatutukuyan po dyan, sabi niya, the harvest is plentiful. And on verse 38, pinakita po dyan yung pangatlong section, the call to prayer. So simulan po natin doon sa unang section. Nung akin po itong ginagawa, ay tunay na umiyak po ako sa harapan ng Diyos. Kasi nakita ko po kung gaano katindi ang habag ng Panginoon sa mga nangangailangan po sa Kanya. So what is the first section on verse 36? Tingnan po natin yung verse. Ang sabi niyo dun sa verse, when He saw the crowds. So ang ating Panginoong Jesus, meron po siyang nakita. So nakita ng Panginoon ang crowd. Maraming tao. And ang sabi niya, when He saw the crowds, sabi niya, hindi po umiwas si Jesus doon sa mga tao. Kasi nga, dahil sa sobrang dami, so nakita niya talaga sila. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ito po ay hindi simpleng sulyap or pagtingin lang ng ating Panginoong Jesus. Nung sinabi pong, when He saw the crowds, ibig sabihin po nito, may malalim po. Isang malalim na pagtanaw, isang malalim na pagmasid ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Dahil po nakikita niya, hindi lamang yung panlabas na pangailangan ng tao, kundi pati na rin ang kanilang spiritual na kalalagayan. Ang sabi po doon sa verse 36, Jesus sees the crowds and has compassion because they are harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Ang mga tao po ay spiritual na naliligaw, inaabuso ng masamang pamumuno, at walang direksyon, parang mga tupa na walang pastol. Iyan po yung background na sinabi ko po sa inyo kanina. Doon po simula pa sa Matthew verse 36, ipinakita na dyan yung background nung verse na yan. Ipinapakita na yung mga tao na ito. Kaya ang ating Panginoong Jesus, hindi po siya simple lang na tumingin or tumanaw sa tao. Kundi tiningnan niya talaga sila kasi hindi lang yung crowd or bilang ng tao ang kanya pong nakita, kundi nakita niya mismo yung kaluluwa ng mga tao. Jesus does not just see crowds. He sees souls. Nakita po ni Jesus yung souls ng mga tao na to, na merong matinding pangangailangan yung mga tao sa Matthew chapter 9 verse 36 na ito. So mga kapatid, nakikita ba talaga natin yung mga tao gaya ng pagtingin ni Jesus sa kanila? Sila po nakita ng Panginoon na mayroon silang pangangailangan. Tayo po, nakikita ba talaga natin ang mga tao gaya ng pagtingin ni Jesus? Minsan nakakalungkot, madalas na nakakalungkot, tayo po'y masyadong abala at minsan walang pakialam. Tingnan po natin yung mga tao kung paano sila tinitingnan ng Diyos. Remember this, mga kapatid.
Compassion begins with awareness. Ang malasakit po ay nagsisimula sa kamalayan. Si Jesus, tumanaw siya, nakita niya, kaya nagsimula yung malasakit sa kanya. Compassion begins with awareness. So nakita ni Jesus, and after niyang makita, ipinakita po sa susunod po na mga salita, yung puso ng ating Panginoong Hesus, yung Christ heart. Ano yung nandyan sa Christ heart na yan? He had compassion for them. Pagkatapos makita ni Jesus yung mga tao na ito, hindi lang yung bilang ng crowd, kundi mismong nakita ng Panginoon yung sitwasyon at kalalagayan ng mga tao, nahabag ang Diyos. Nagkaroon siya ng compassion. Jesus' ministry was not driven by duty, but by deep compassion. Ang ministeryo po ng Panginoong Hesus ay hindi pinapatakbo lang ng tungkulin, kundi ito po ay pinapatakbo ng malalim na malasakit. His hands did not move till his heart was moved. Ang kanya pong puso ay nahabag bago kumilos ang kanyang mga kamay. Church, mga kapatid, genuine ministry begins with compassion. Ang tunay po na ministeryo ay nagsisimula sa malasakit. Are we motivated by love or obligation? Do we sense what others are going through? Tayo po ba ay pinapatakbo ng pag-ibig o obligasyon lang? Nararamdaman ba natin ang pinagdaraanan ng iba? Yung ginagawa ba natin na paglilingkod, dahil ba ito ay may pag-ibig o dahil inatas lang sa atin? O dahil ibinigay lang sa atin, kaya't natin ito ginagawa. Si Jesus po, malinaw doon sa verse 36, sinabi niya, when he saw the crowds. So nung nakita ng Panginoon, nagkaroon po siya ng puso. Pag pala nakikita mo yung totoong kalalagayan o sitwasyon ng tao, magkakaroon ka ng tunay na puso. At ang sabi po niya, nung sa sumunod, when he saw the crowds, he had compassion for them. Bakit nagkaroon ng compassion ang ating Panginoong Hesus? Because they were harassed and helpless. Nakita ni Jesus yung people's condition on verse 36. Pagkatapos niyang makita na yung mga crowd ng people, nagkaroon siya ng heart, nagkaroon siya ng compassion kasi nakita niya yung totoong kalalagayan ng mga tao na to, na they are harassed and helpless. What is the meaning of harassed? Ang ibig sabihin po ng harassed, describe being abused and upset. What is helpless? Throw down or abandon. So alam naman po natin yung ibig sabihin ng harassed and helpless. Ganyan po yung mga tao dyan sa time on Matthew chapter 9 verse 36 to 38. Kaya kung bakit gano'n na lang, katindi na nagkaroon ng puso ang ating Panginoong Hesus. Kasi nakita niya yung condition ng mga tao. Na ang mga taong ito ay pagod na sa relihiyon, sa politika, sa mga personal na pasanin. Sila po ay spiritual na pinahihirapan, naglalakad ng walang katiyakan na direksyon sa buhay po nila. Mga kapatid, ang mga tao po sa panahon po natin ngayon ay nasa parehong kalalagayan tulad ng mga tao noon. May pagkagutom sa spiritual at emosyonal.
dapat nating malaman kung gaano kalalim ang kanilang pagkasira. Kailangan makita natin yung condition ng mga tao po na ito, mga kapatid. Bakit tayo nananalangin? Bakit tayo nagsishare ng gospel? Bakit natin hinahayag si Kristo? Kasi merong matinding condition yung mga tao na nasa paligid natin. At ang sabi dun sa last word ng verse 36, sabi dun, like sheep without a shepherd. Nakita ni Jesus yung mga tao. Nagkaroon siya ng puso, nagkaroon siya ng habag. Kasi nakita niya yung mga tao na to, yung condition ng mga tao na to, kawawa sila. At ang sabi ng Panginoon, people need a shepherd. Like sheep without a shepherd, kaya kailangan nila ng shepherd. Mga kapatid, ang mga tupa na walang pastol ay mahina. Walang direksyon at wala pong dedepensa sa kanila. Ang mga tao po ay kulang sa spiritual na pamumuno. Walang magagabay sa kanila, walang magpapakain sa kanila, walang magpoprotekta sa kanila. Ang mundo po ay nangangailangan ng tunay na mga pastol, hindi mga upahang kamay. Si Jesus po ang mabuting pastol. Base po sa John 10 verse 11. Sinusundan ba natin ang kanyang halimbawa sa pag-aalaga sa iba? Jesus came as the good shepherd. To seek and save the lost. Ang sabi niya, Jesus came as the good shepherd. John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. And in Luke chapter 19 verse 10, to seek and save the lost. Ang sabi niya, for the Son of Man came to seek and to save the lost. And his compassion leads to action. Ultimately, the cross. Siguro naman po, alam naman po nating lahat kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa cross ng Calvary. Because of His great love for us, tayo po ay mga lahat ay makasalanan. Tayo pong lahat ay papunta sa impyerno. Pero salamat sa Diyos Ama na siyang nagbigay ng kanyang anak para sa atin, para po tayo ay magkaroon ng katubusan. Sa kasalanan ng mga nagawa po natin, salamat. Merong Panginoong Jesus na tumubo sa atin po mga kasalanan. Salamat sa Diyos Ama na nagbigay ng kanyang anak. At ang anak po na ito ang naging bahayag, naging tagapagtubos ng buhay nating makasalanan na tayo pong lahat ay pupunta sa impyerno. Pero salamat kasi may pagbubo ng dugo at dahil sa pagbubo po ng dugo, tayo po ay may kaligtasan. Mga kapatid, ang mga tao po sa paligid po natin, nangangailangan po sila ng dakilang pastol. Damhin natin, tingnan natin ang kalalagayan ng mga tao na nasa atin pong kapaligiran. So nakita ni Jesus, nagkaroon siya ng compassion dahil nakita niya yung condition na kailangan ng mga may mangangalaga sa mga taong ito. At ang second section po ay nasa verse 37. At ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, bumaling siya sa mga disciple. And then He said to His disciple, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Mga kapatid, there are many willing hearts. The problem is not a lack of opportunities. Marami pong mga puso handang tumulong.
Hindi po actually kakulangan ng mga pagkakataon. Kasi marami po tayong pagkakataon na pwedeng paglingkuran ng Diyos. Pero ano ang issue? The issue is a shortage of willing workers or people who are prepared to work. Marami pong willing heart. Yes po, Pastora, kasama niyo po ako. Nandyan po yung puso ko. Willing po ako na sumuport po sa inyo. Pero hindi willing trumabaho. Yun yung issue dito. Hindi yung willing heart. Ang issue, yung shortage ng willing workers, ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon, sa mga harvest ng Panginoon. Kaya ano po yung solusyon na sinabi po ng ating Panginoon doon sa verse 38 na ibinaling niya ang kanyang paningin sa kanyang mga disciples? Ang solution doon sa section number 3, the call to prayer. Ang panawagan para manalangin. Ang sabi doon sa verse 38, therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Jesus offers a solution. Ang solution ng Panginoon, sabi niya, pray. At ang sabi doon sa sumunod, send out. Yung verb po na send out, ito po ay may strong meaning. Ano yung strong meaning na to? Thrusting or driving out means may malakas na kahulugan or pagtulak. So, ang ibig sabihin po pala ng send out, may pagtulak, pag-push, pagpapaalis doon sa mga tao na dapat talaga kailangan may pagtulak na gawin mo yung pagpangangalaga. No po? Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ng Matthew chapter 9 verse 36 to 38. Pinapakita ng Panginoon sa atin dito, tumanaw ang Panginoon, nagkaroon siya ng puso dahil nakita niya ang condition ng mga tao na nangangailangan ng mga tupa na ito ng mga mangangalaga sa kanila. So ngayon, Pastora, anong gagawin namin sa mga sinasabi mo? So, how do I respond? So, eto po yung ating pong gagawin po ngayon. First, see how Jesus sees. Tingnan mo kung paano nakikita ni Jesus. Who are the sheep without a shepherd that surround you? Sino yung mga tupa na walang pastol na nakapaligid sa iyo? Ask God to provide you compassionate rather than judgmental eyes. Actually, minsan napakadali po nating mag-judge kesa magkaroon ng habag sa mga nakapaligid sa atin, sa mga nakikita natin, lalo na pag ang tigas ng ulo nitong estudyante. Naku, ang hirap mong intindihin, ang hirap mong pakisamahan. Ask God to provide you compassionate rather than judgmental eyes. Hilingin po natin sa Diyos, Lord, bigyan niyo po ako ng mata na puno ng malasakit kaysa paghatol. Pangalawa po, na gagawin po natin, feel how Jesus feels. Damhin mo kung ano yung nararamdaman ni Jesus. Or have you lost your sensitivity to spiritual needs? Nawala na ba ang iyong sensibilidad sa mga spiritual na pangangailangan? Pray for a heart that feels what God feels. Manalangin po tayo ng isang puso ng tulad ng puso ni Jesus Christ. Kung paano po niya nararamdaman yung ibang tao. And number 3, follow what Jesus commands. Sundin po natin yung utos ni Jesus. Begin with a sincere prayer for God to send laborers. Begin with a sincere prayer for God to send laborers
including you. Magsimula po tayo sa isang taos-pusong pananalangin para ipadala ng Diyos yung mga manggagawa. Kasama ka doon. Look for opportunities to participate in the harvest at work, in your family, at church, or through mission. Maghanap po tayo, mga kapatid, ng pagkakataon. Itong platform na ito, na ginagawa po ninyo, nila Pastora Marlene, no, na nag-aabot, na nagre-reach out ng mga kaluluwa, yan po ay opportunity, pagkakataon, na tayo po ay makilahok sa pag-aani ng trabaho sa ating pong Panginoong Yesus. Mga kapatid, kamusta yung puso po natin? Kamusta yung puso natin? Kamusta yung buhay na meron tayo? Ano yung nagmo-motivate sa atin? Love ba or obligation? Maging ganito po nawa ang ating maging panalangin at i-desire sa Panginoon. Maging katulad ng ganito po sana ang ating maging panalangin. Ang panalangin na sasabihin po natin sa Panginoon, Lord, open my eyes to see people the way you see them. Fill my heart with your kindness. Make me ready to pray, go, and serve wherever you direct me. Use my life to bring in the harvest you have already planned. Kamusta po? Ang aking pong panalangin ay patuloy na mag-alab ang ating mga puso sa paglilingkod po sa Panginoon. Tayo po ay naririto po sa ganito pong platform. Hindi para lang po maging design or ano pa man po sa kingdom ng Lord. May purpose yung life po natin kung bakit po kayo magkakasama po sa ministeryo po na yan. Ang aking pong panalangin ay maging tama po lagi yung motivation ng paglilingkod na meron po tayo sa buhay po natin. Keep the fire burning in our hearts. Magpatuloy po yung apoy, yung compassion. Alam niyo po, pagka-compassion ng pinag-uusapan, ako po hindi ko pumapigil na hindi umiyak sa Panginoon. One of my favorite song, kung alam niyo po yung kanta ng Spirit Touch, mayroon doon part, ang sabi niya, Spirit touch the church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your compassion once again. At ang pinakagusto ko po doon na word, sabi niya, I want to care for others like Jesus cares for me. Mga kapatid, pag naramdaman mo ng totoo ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw kailanman, na naisin mo din ito na maramdaman ng iba. Na naisin mo rin ito na ipasa sa iba na maramdaman nila kung gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos. I pray na yung puso po natin ay patuloy na mag-umapoy sa pag-abot ng mga kaluluwa na nasa paligid. Mga kapatid, huwag po nating i-judge yung mga taong nasa paligid po natin. Magkaroon po tayo ng habag, ng compassion. Ang ating pong Panginoong Yesus, hindi lang po siya tumanaw sa bilang o sa panglabas na anyo lang ng tao. Ang tiningnan po ng Panginoon, ano yung sitwasyon at kalalagayan ng mga tao na ito, yung kaluluwa nila, kamusta? Saan sila patutungo? Ito po yung naging mahalaga sa ating Panginoon. I pray sa buhay po natin, sa puso po natin, maging ganito din po yung ating panalangin, yung ating puso, na Lord, open my eyes to see people the way you see them.
Fill my heart with your kindness. Make me ready to pray, go, and serve wherever you direct me. And use my life to bring in the harvest you have already. Mga kapatid, isang magandang pagkakataon na yung buhay po natin, magamit po natin sa tamang layunin at kalooban po ng Diyos. Patuloy na punuin ng Panginoon ang ating mga puso ng tunay na pag-ibig. Maraming salamat po, and before ay patuloy po tayong manalangin, pwede ko po ba kayong ipanalangin po sa oras po na ito? Heavenly Father, we thank you, God. Thank you for your tender love, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, sa oras po na ito, I pray, God, yung amin pong mga kapatid, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy ng mga puso nila, Panginoon, ay patuloy mong punuin, O Diyos, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, Panginoon. At ang puso na ito, Panginoon, ay patuloy na makakita ng mga tama, mga totoo at mga tunay, O Diyos, na dapat nilang tahakin sa kanila pong mga buhay, O God. At magkaroon ng isang puso na tama, na handa, O Diyos, na umabot para sa mga kaluluwa, Panginoon. Lord, patuloy, O Diyos, ang pag-ibig mo, O Panginoon, ang siyang mag-drive, Lord God, sa kanila pong mga buhay, upang sa bawat kaluluwa na kanila pong maaabot, O Diyos, ay tunay nga, Panginoon, na sila po ay mababago at makakakilala po sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataon po na ito, na pagtuturo na pinakita mo sa amin yung kahalagahan ng isang pusong may katapatan, isang puso na mayroong passion and compassion para sa iba, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabi po na ito. Salamat sa opportunity, Lord Jesus. Patuloy mong buksan ang aming puso at isipan. At patuloy kami, Panginoon, na susunod at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Thank you, God, for your love and your mercies, O God, sa buhay po namin, O Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magbukas at magbigay ng apoy sa akin po mga kapatid po na ito. Sa pagbubukas, Panginoon, ng klase, tatahakin po nilang muli, O Diyos, ang magulong mundo po na ito. Pero Lord, dahil kasama ka po nila, hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan. At magkaroon kami ng puso para sa mga kaluluwa na dalin po namin sa iyo pong paanan, Panginoon. Thank you, Jesus. We glorify you in Jesus' name. Amen, amen, amen.